Yan, nagpalit ako ng ano. Ouch! Shoutout po. Nandito po tayo, no, para mas ano, hindi siya naglalag. Wait lang po. Share ko lang po muna yung ating live, no? Para ano, maayos yung ating pagla-live. Hello, shout out! Na-miss nyo ba ako? Hingal na hingal ako, napagod talaga ako mga mare. Paki-share po yung live. Na-miss nyo ba ako? Sana all nami-miss. Hindi po ba? Sana all talaga may nakakamiss. Tama po? Sana all po talaga may nami-miss. Hi AJ Navales, Nicomedes, shout out sa'yo. Pag-usapan natin yung mga yung mga naging ganap. Kasi sa totoo lang, hindi dapat ako magla-live, kaya lang, yung mga kapanalig natin, tanong ng tanong, anong stand ko dito, o totoo ba, ano bang masasabi ko daw na katoliko na si Jared. No, si Jared Almasora, nakalaban ko po ng live debate sa platform ng In Defense of Truth. Kami po ay naglaban patungkol sa True Church, no? At isa sa nag-viral yung naging debate namin ni Jared Almasora. Teka lang po Okay. Ngayon, usap-usapan po yung biglang conversion ni Jared Almasora sa Catholic Church after ng mga naging debate niya sa Bohol. Pero hindi ko pa po napapanood yung mga naging debate niya dun sa Bohol. Ang nakita ko lang, nakalaban niya si Kuya Paul Alima, si Kuya Jando, tsaka si Father Darwin, if I was not mistaken, no? Sa madaling salita, PPP. 'Di ba, niya parang public debate at hindi ko pa napapanood po kasi sobrang busy ko nga. Ano ba yung stand ko patungkol doon sa conversion ni Jared? Alam niyo po, ganito yan Kapag tayo ay mako-convert, no, kunyari ako MCGI ako, at ako ay magiging Katoliko, hindi po kasi natin yan pwedeng i-claim agad na tayo ay masayang-masaya na dahil tayo ay naging Katoliko. Unang-una, kapag ikaw ay mako-convert sa iisang simbahan, ang una mo dapat ginagawa, inaaral mo muna ang doktrina. Ang nagko-convert sa Protestant para maging Katoliko is the doctrines of the Catholic Church. Hindi po tayo pwede na na-convert ako kasi natalo ako sa debate. Na-convert ako kasi etong katiting na pagpapaliwanag is naintindihan ko. Hindi. Para po tayo ay ma-convert sa isang pananampalataya na sasalungat sa'yo, alam mo dapat yung doktrina. At yan po yung paulit-ulit kong sinasabi sa mga nako-convert na Protestant. Well, proud naman ako at masaya ako na siya ay Catholic. Pero, to be honest, kilala nyo naman po ako, doubted ako kasi paano ka mako-convert sa isang simbahan na hindi mo naman alam ang kabuuang aral? Hindi po ba? Kaya nga may CFD. Bakit may CFD? Ang mga CFD na tinatawag nating Catholic Faith Defenders, sila yung mga sumasalungat sa mga Protestant. Tama po. Ngayon,
Dahil yung mga CFD na to na sumasalungat sa mga Protestant, kasama doon yung aral na pagpapaliwanag kung ano yung pagkakaiba. Halimbawa ako, may nakausap akong Protestant. Ipinapaliwanag ko dun sa Protestant kung ano yung pagkakaiba ng aral namin at saan sila mali. 'Di ba? Ganun yun, nagkakaroon ng discussion, let's say. Nagkakaroon tayo ng discussion. Kay Jared kasi, nagkaroon siya ng discussion sa punto por punto, pero para sa akin, bago siya pumasok sa simbahang Katolika, dapat aralin niya muna ang mga doktrina. Kasi ano pa siya eh, napakahilaw niya. Kumbaga, hindi niya alam kung ano yung turo ng ating simbahan. Kasi paano mo mamahalin ang isang simbahan kung hindi mo alam yung aral? Tama po ba? Pwede mo bang mahalin, kung halimbawa, pwede mo bang mahalin ang isang bagay kung hindi mo siya kilala? Pwede ka bang magmahal ng isang tao nang hindi mo kilala? Hindi ba lahat naman tayo nag-i-invest tayo ng emotions? Kapag kilala natin yung tao, pag alam natin yung buong pagkatao, alam natin yung history ng taong yan, at kung saan natin sila dapat mahalin. Ganon din pagdating sa pagpapasakop sa isang simbahan. Dapat inaalam muna niya kung ano yung dapat niyang mahalin sa simbahang Katolika. Hindi ko po alam, ayokong mag-judge. At ayoko naman siyang husgahan dahil napakabata pa niya. Pero ang pagko-convert sa isang simbahan ay hindi po yan basta-basta. Hindi po yan ganun kadali. Kasi doon ka nasanay sa pagiging Protestant mo, di ba? Doon ka nasanay sa ganung katuruan, doon ka komportable, yun yung kinamulatan mo, at yun yung pinaniniwalaan mo. At hindi ganun kadaling mag-shift ng paniniwala. Kaya nyo ba yun? Halimbawa, kayo Katoliko kayo, papasok kayo sa born again, let's say. Kapag ba kayo umattend ng mga born again, halimbawa, kung kayo ay mako-convert, agad nyo bang yayakapin ang aral ng born again? Di ba hindi naman? Bakit? Kasi alam nyo turo ng simbahan. Ganon din siya. Hindi naman din ganon kadali na yayakapin niya agad yung simbahan. Bakit? Alam niya turo ng protestante. Di ba? Huwag tayo basta-basta paano ko ba siya gagawing mas mababaw? Kasi 'di ba katulad ng kay Denmar Santiago, 'di ba? Anong nangyari kay Denmar Santiago? From from SDA to INC, nag-Catholic, nag-SDA. Tama po. Si Alfie Java, sikat na defender ng Catholic Church, from SDA to SSPX, naging Catholic, bumalik ulit sa SDA. Bakit? Kasi hindi sila ganon kahinog sa aral. Kahit mag-convert kayo sa Catholic Church, kapag hilaw-hilaw ang kaalaman ninyo sa turo ng simbahan, babalik at babalik kayo sa pagiging protestante nyo. Totoo po yan. Hindi po ba? Kumbaga, pag ikaw ay pumasok sa paaralan at hindi mo alam kung ano ang itinuturo ng teacher mo sa iyo, anong mangyayari? Magiging repeater ka. 'Di ba? Ganon din sa mga nako-convert para maging Katoliko. Kapag hindi mo inalam yung aral ng simbahan at nagkatoliko ka at nag-claim ka na Katoliko ako, magiging repeater ka, pwede pa rin yan bumalik sa Protestant. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag kayo ay gusto nyo talagang magkatoliko, bago kayo magpa-convert, mag-aral muna kayo. Aralin nyo muna kung ano ang pasikot-sikot pagdating sa doktrina ng simbahang Katolika. Dahil kahit anong claim mo na ikaw ay isang Katoliko, pero kung hindi mo alam ang aral ng simbahang Katolika, babalik at babalik ka sa pagiging sulpot mo. Dahil ang nasa puso mo, sulpot pa din. Mababago lang sa'yo yung pakiramdam mo na pagiging sulpot mo pag naiintindihan mo ang aral ng simbahang Katolika. Tayo ngang mga Katoliko, 'di ba, hirap na hirap? O, aminin na natin, hirap na hirap tayong aralin ng aral ng simbahan. Hindi ba? Kahit sabihin yung mga Katoliko tayo, hindi pa rin natin alam yung kabuang aral. Pero dahil tayo ay inborn Catholic dito at yung ibang mga converted
na Protestant na nag-Catholic, dahil sa inaral natin ng simbahan, hindi man ganon kapulido yung mga nalalaman natin, pero yon ay naging sapat sa atin para mahalin ng simbahan. Kung ikaw ay hilaw-hilaw na Protestant, na ikaw ay magka-Catholic, pero hindi mo naman alam ang aral ng ating simbahan, ano ang mamahalin mo sa Catholic Church? Pwede mo bang mahalin ang simbahang Katolika na hindi mo alam ang aral? Pwede ba tayong magsabi agad, I'm proud to be Catholic? Pero hindi mo alam kung ano ang Catholic Church? Hindi pwede yun. Kailangan kapag ikaw ay magko-convert, para maging Katoliko ka, dapat alam mo kung ano yung dapat mong mahalin sa simbahang yan. Ang pagiging defender ng simbahan o ang pagko-convert ng mga Protestant para maging Catholic, yan ay ginagawa para sa mga mananampalataya, para ikalat ang aral ng ating simbahan. Hindi po tayo mga artista rito. Hindi po tayo naging defender at hindi tayo nagpa-convert sa Katoliko para lang sabihin natin pinag-uusapan ako. Kaya tayo naging Katoliko, kaya ka nandiyan sa posisyon mo bilang kaanib ng simbahang Katolika is to spread the news. Ano bang sabi, 'di ba? Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ikalat niyo ang mabuting balita. Pag sinabing ikalat ang mabuting balita, alamin mo ang aral ng isang simbahan. Paano ka mako-convert kung hindi mo alam ang aral ng simbahan? Paano mo sasabihin na ako, I'm proud to be Catholic, hindi mo naman pala alam ang turo ng simbahan? Hindi po ba? Bago tayo yumakap sa Catholic Church, alamin nyo muna yung aral. At nasa sa inyo yon, doon yung malalaman kung tanggap nyo ba o hindi. Hindi po basta-basta at hindi ganun kadali na mag-shift ka ng emotions mo na dahil natalo ako sa debate, Katoliko na ako. Hindi yan laro. Hindi yan ganon. Halimbawa ako, nakipagdebate ako, at ako ay natalo sa debate, kailangan ko bang i-claim agad na mali ako? At tama yung nakadebate kong protestante dahil sa natalo ko? Di ba hindi? Kaya lang ako natalo, sabihin natin halimbawa, dahil mas magaling sa akin yung kalaban ko. But it doesn't mean na dahil natalo niya ako, magpo-protestant ako. Bakit? Alam ko yung aral. Kasi yung nakikita akong sistema, gaya ng sinesend sa akin ng mga kapanalig natin, no, na nag-Catholic Church kasi nasupalpal, kasi nabutata. Mali yun. Magkatoliko ka kasi may naintindihang kang aral. Magkatoliko ka kasi may aral ang simbahang Katoliko na nagbigay ng liwanag sa isip mo, hindi po dahil sa natalo ka. Kasi kapag ako dumating sa isang pagkakataong matalo sa debate, hindi pa rin ako magpo-protestant. Dahil alam ko ang aral ng simbahang Katolika. Ngayon, kung ang gagawin lang nating basihan is dahil natalo ka at ikaw ay magka-Katolik, paano pala kapag may nakadebate siya na mas magaling sa kanya na hindi Katoliko, di aalis ulit kasi natalo siya. 'Di ba? Hindi po ganon. Ang simbahang Katolika, lalo na't kung ikaw ay aanib mula sa pagiging protestante mo, yan po ay seryosong usapin. Napakaseryosong bagay niyan. Hindi po yan basta-basta lang dahil gusto mo lang. Kinakailangan, nandiyan yung pagdidesisyon mo na dahil magkakatoliko ka, kailangan kong alamin ang lahat ng aral. Kailangan kong matutunan kung ano yung mga bagay na hindi ko pa alam. Dahil tatandaan natin, maraming mga Protestant na ginamit ang Catholic Church para lang sumikat. Protestant, nag-Catholic Church, pinagkaguluhan, congratulations, we are proud of you. Ang saya-saya ko, thanks God, kinabukasan bumalik sa pagiging protestante. May mga tatandaan natin, may mga tao na ginagamit ang spotlight at doon sila nag-e-enjoy. At pag wala na yung spotlight na yon, at saka sila ulit babalik sa pagiging sulpot para ma-enjoy na naman nila yung limelight. May mga tao na ginagamit lang ang simbahang Katolika para lang sumikat, pag-usapan, hindi ba? Ang tunay na
conversion, tahimik. Tahimik ka lang. Hindi mo kailangan siyang ipagsigawan. You don't need to boast it. I-boast mo siya kapag inaral mo na ang doktrina ng simbahan. But as long as nagsisimula ka pa lang na maging kaanib o magpasakop sa simbahang Katolika, dapat tahimik mong inaaral ang mga doktrina ng papasukin mong simbahan. Nang sa gayon, kapag meron kang naka-encounter na dati mong kapanalig na Protestant, alam mo kung paano ka sasalag. Hindi ka tanga. Yun po yun. No, kaya sa akin, kung sinasabi sa akin, ano ba yung masasabi mo, Sanrio, kay Jared, ganito, ganyan, masaya ako. Yes, sino ba naman ang hindi magiging masaya, di ba? Bumalik siya ng Katoliko. Pero para sa akin po kasi, masyado pang maaga para sabihin niyang proud Catholic. Napakaaga masyado. Hindi ko naman sinasabi na kinakailangan 1 taon bago niya sabihin, hindi. Pero ang conversion kasi, it always takes a time. Kailangan po yan ng tamang panahon. At bago tayo mag-claim na I am proud Catholic, well, masaya naman ako at sinabi niya yon na proud Catholic siya. Pero bago tayo mag-claim nun, aralin niya muna yung mga turo ng ating simbahan. Kasi kagagaling lang niya sa pagiging protestante. Yes, we are happy and I am happy that maybe it's God's will or God's way na ma-encounter niya yung magagaling nating defender. Masaya tayong lahat doon, di ba? At marami tayong natutunan doon sa pagtatalong naganap. Pero, ganun pa man, kung ikaw ay isang protestante, hindi po yan pwede para sa akin ha, na kinabukasan, proud Catholic here. Hindi po kasi, pasensya na po para sa akin po kasi medyo doubted ako. Doubted po talaga ako na ganun agad proud Catholic here. Kasi, magiging proud ka bilang isang Katoliko pag alam mo kung saan ka nagiging proud. Tama po? Pwede ka bang maging proud kung hindi mo alam saan ka magiging proud? Bilang Katoliko, saan kayo proud? I am Catholic. I'm proud to be Catholic. Why? Because I know the doctrines of the Catholic Church. That's why I'm proud to be Catholic. And we are the true church. And if you are a Protestant na convert into Catholic, paano mo masasabing proud ka? Saang parte, saang bahagi, saan mo nakuha yung ganong ideya na proud ako bilang isang Katoliko kung hindi mo naman alam yung aral? Hindi po ba? Nakukuha nyo po yung logic doon, yung ibig kong sabihin. Kailangan alam natin kung saan ka nagiging proud. Kailangan alam natin kung bakit masaya ka sa pagiging Katoliko mo. Kailangan alam natin na paano mo nalaman that the Catholic Church is a true church. Kasi saan ka nga naman magiging proud? Proud ka lang kasi sa pangalan? O edi ang tawag sa'yo, patay na Katoliko ka. Di ba? Yan yung mga Katolikong patay. O kasi kung nagiging proud ka sa isang simbahan na hindi mo naman alam kung ano yung dahilan kung bakit ka nagiging proud, peke yung pagiging proud mo. Kasi kapag sinabing we are proud Catholic, dapat alam natin saan tayo proud. Dapat alam natin kung bakit tayo masaya na maging Katoliko. Hindi lang po yan basta-basta sinasabi. Dapat alam din natin yung dahilan. Hindi lang po yan basta-basta ipinagmamalaki. Dapat alam mo bakit mo yan ipinagmamalaki. Kaya sa akin, no, sa mga nag-PPM, no, at magpapakain po talaga ako ng aso. No, so maglit lang ako kasi inaano na ako diyan kay Jared. Kaya para sa akin, syempre unang-una sa mga kapanalig kong Katoliko, ipagdasal pa rin natin si Jared na sana tuloy-tuloy yung kanyang conversion at sana sa ilalim ng simbahang Katolika mabawasan yung pagmumura niya. 'Di ba? Alam naman natin si Jared, syempre nababad at nasanay sa sistema at katuruan ng MCG ay talagang siya ay palamura. Yon, ipagdasal natin na sana sa pamamagitan ng ating simbahan mawala na sa kanya yung pagmumura niya talaga. At malaking bagay din yun sa kanya para hindi rin siya nababash at napapahiya. Pangalawa,
ipagdasal din natin si Jared na sana gustuhin niya, loobin niya na pag-aralan ang doktrina ng ating simbahan. Kasi si Jared magaling naman siya. Ang problema lang kay Jared, wala lang gumagabay. Kasi kung i-imagine ninyo, sa mga naging debate namin, malakas yung loob niya. Can you imagine, at a very young age, sumugod sa Bohol, ilan ng CFDing magagaling doon, hinarap niya. Ganon siya ka-urge na ipagtanggol yung pagiging Protestant niya. At ngayon na siya ay naging Catholic. Nai-imagine nyo ba kung alam niya ang doctrines ng Catholic Church at paano niya lalabanan ang mga Protestant? Malaking bagay din para sa atin na si Jared bilang isang kabataan talaga na naging Catholic Church, na maaari siyang maging inspirasyon ng mga katulad niyang kabataan na pwede rin pala silang maging CFD. Kasi hindi naman aware lahat ng kabataan sa pagde-defend ng simbahan. So, syempre, pag nakita si Jared at a very young age, magaling dumepensa ng simbahan, pwede siyang makapang-inspire ng mga kagaya niyang kabataan. Kaya ipagdasal pa din natin siya. Pero ganun pa man, no, para lang to sa akin, at normal lang naman siguro na magbigay rin tayo ng mga personal comments natin, no, sa mga tao na magiging Katoliko. Para lang po sa akin, bago po kayo magpabinyag, bago kayo magpabautismo, para maging isang tunay na Katoliko, aralin nyo muna ang doktrina ng ating simbahan. Bakit? Mas mararamdaman nyo ang binyag, mas mararamdaman ninyo ang conversion ninyo pag alam nyo ang dahilan kung bakit ka magkakatoliko. Mas maa-appreciate mo ang lahat ng makikita nyo sa loob ng simbahan kung naiintindihan ninyo yung mga nasa loob ng simbahan. Paano ko ba sasabihin to? Mas maa-appreciate ninyo yung mga CFD dahil yan ay dati ninyong kalaban kapag inaral nyo ang doktrina ng simbahan. Kaya para sa akin, wala namang problema na kanya-kanya lang naman yan ng desisyon. Well, kung talagang siya ay mako-convert si Jared Almazora at magpapabautismo sa simbahang Katolika, masaya ako doon, no? Pero kung ako magiging Protestant at papasok sa Catholic Church at para maging Katoliko, siguro pag-aaralan ko muna yung doktrina ng simbahang papasukan ko. Para nang sa gayon, pag niyakap ako ng mga kaanib ng simbahang Katolika, maiintindihan ko sila kung bakit mahal na mahal nila ang pagiging Katoliko nila. Hindi po ba, mas minamahal natin ang isang bagay pag alam natin yung kasaysayan, pag alam natin yung katuruan. Mas lalo nating mamahalin ang isang tao kung alam natin, kung kilala natin siya, di ba? Kung marami tayong alam tungkol sa kanya na which is tanggap din natin. Kaya ayun po yung masasabi ko sa mga nagbe-message sa akin. Talagang sobrang na-busy lang po talaga ako, no. Bago tayo pumasok sa isang pananampalataya, halimbawa, Katolik ako, gusto kong mag-Protestant, aralin muna natin ang katuruan ng ating simbahan na kinaaaniban natin. At sa mga Protestant naman na magka-Katolik, aralin nyo muna ang aral ng papasukan ninyong simbahan bago kayo magpasakop. Kasi baka mamaya may mga katuruan ng aming simbahan na hindi ka pala pabor at lumalabag ang kalooban mo at ikaw ay nag-claim na Catholic, baka bumalik ka ulit sa pagiging Protestant at madadagdagan lang lalo yung mga bashers mo. No? So sana naintindihan nyo po yung naging stand ko kay Jared Almazora. But congratulations, Jared Almazora, and welcome. Hindi ko alam kung dati siyang Katoliko, but welcome sa Catholic Church. At isa ko sa masaya na ikaw ay isang ganap na Katoliko na, at masaya ko dahil isa ka sa nakalaban ko rin sa live debate, no, sa platform ng In Defense of Truth. At masaya akong nakita kita na Katoliko ka na dati kong kalaban, ngayon kakampi ko na. Pero ang mapapayo ko sa'yo, pag-aralan mong maigi
yung simbahang papasukin mo. Hindi lang siya basta-basta idadaan natin sa emosyon na ang saya-saya ko, ang daming Katolikong nagmamahal sa akin. Hindi lang siya dapat ganon. Dapat, bukod sa pagmamahal na tinatanggap mo sa mga kaanib ng simbahang Katolika, kaakibat nito ang kasipagan sa pag-aaral sa doktrina ng ating simbahan. Hindi lang sapat na masaya ka at nagagalak ka dahil ang mga Katoliko ay nagkakaisa at minamahal ka ngayon. Hindi lang po yun sapat. Kailangan po nating lakipan ng pag-aaral yung ating papasokang simbahan. Nang sa gayon, malaman mo yung mga bagay na hindi mo maintindihan at malaman mo kung ano yung mga aral ng Catholic Church na papabor ka at sa hindi ka papabor. Para malaman din ng mga CFD yung mga ayaw mong paniwalaan at maipaliwanag sa iyo ng maayos kung bakit ganito ang stand ng isang simbahan. Mahirap po maging Katoliko, mahirap maglingkod sa isang simbahan na may pagdududa ka. Kaya yon ang talagang itinuturo ko din sa mga kabataang nakapaligid sa akin na kapag kayo ay may duda, matuto kayong magtanong. Hindi magiging buo ang puso ninyo sa paglilingkod kung meron kayong pagdududa. At ang mga pagdududa na yan, mawawala yan kung marunong kayong magtanong at marunong kayong mag-aral. So yun lang po mga kapanalig, maraming salamat po na sumaglit lang po ako sa live kasi ang dami ko po talagang ginagawa ngayon, no? At shoutout po sa 18 live viewers, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagets nyo yung point ko. Kung meron po kayong feeling nyo feedback, diyan pwede naman po kayong mag-comment para mabasa ko at ma-follow up ko siya sa live. Actually, naka-ready na po yung mga presentations ko regarding kay Pope sa iba't ibang mga topic natin. With history and biblical references, hindi ko lang po pa maasikaso yung pagla-live natin kasi ang dami ko po talagang inaasikaso ngayon. Ang dami ko pong ginagawa. Pero yun po, maraming salamat. Kita-kits po tayo, mga kapanalig, and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Salamat po.